Sa update sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, marami ang natuwa, hindi lang mga Pilipino, dahil sa nangyaring banggaan ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ngunit sa mga inilabas na pahayag ng China, abay tila Pilipinas pa ang sinisisi nito sa nangyaring banggaan ng kanilang mga barko. Kamusta naman kaya ang dalawang crew ng China Coast Guard na nasa harapan ng barko nang maganap ang banggaan? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Kahapon lamang ay napanood natin ang malapilikulang aksyon ng mga barko ng China at Pilipinas sa Scarborough Shoal, kung saan dinikitan ng dalawang barko ng China ang isang maliit na barko ng Philippine Coast Guard. Sinabi ng Philippine Coast Guard na plano talaga nitong banggain o ipitin ng dalawang barko ng China ang Philippine Coast Guard vessels, ngunit sa husay ng kapitan ng BRP Suluan ay nalampasan nito ang pagbangga ng dalawang barko ng China. Pero bago pa man nangyari ito ay ilang beses na talaga umanong muntik magbanggaan ang dalawang barko ng China. Samantala marami naman ang natuwa sa nangyaring insidente kahapon, hindi lang mga Pilipino kundi pati na ang ibang mga lahi sa iba't ibang panig ng mundo, dahil tila nakaganti na daw ang Pilipinas sa matagal ng panghaharas ng mga barko ng China. Nang maganap ang banggaan ay halos bumaliktad ang China Coast Guard vessels. Kitang malaki ang pinsala sa harapan ng barko. Pansin din ng isang butas sa harapan naman ng kabanggaan nito na PLA Navy ship. Ayon sa Philippine Coast Guard at Maritime Expert, kung naabot ng PLA Navy ship ang barko ng Pilipinas ay posible umanong lumubog ang BRP Suluan. Habang ang tanong naman ng marami ay kamusta o nasaan na nga ba ang dalawang tauhan ng China Coast Guard na nasa harapan ng barko na naglalagay ng rubber fender nang maganap ang banggaan. Matapos ang banggaan ng mga barko ng China, kalaunan ay may isa pang dumating na PLA Navy ship ng China kung saan nakahinto ang China Coast Guard vessel na wasak na ang bow. Kung pagbabasihan ng mga larawan ay malaki ang pinsalang natamo ng China Coast Guard vessel. Walang binanggit ang China kaugnay sa banggaan ng kanilang mga barko at kung ilan ang nasaktan dito, dahil sinabi lamang ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Ganyo sa isang press conference na nagpadala umano ang Pilipinas ng maraming barko ng Coast Guard at nagkukunwari lamang umano na maghahatid ng mga supply sa mga bangkang pangisda doon, pero layon umanong puwersahang pumasok ng mga barko ng Pilipinas sa Huangyan daw o Scarborough Shoal. Paanong marami? Dalawang barko lang naman ang pinadala ng Pilipinas, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Suluan. Sa kabilaan niya ng paulit-ulit na dissuasion at mga babala mula sa panig ng Chino, ang China Coast Guard alinsunod sa batas ay gumawa ng kinakailangang hakbang, kabilang ang pagsubaybay, pagharang at pagkontrol upang itaboy ang mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas. Ang mga on-site anya na operasyon ay isinagawaan niya sa isang profesional, pamantayan at legal na paraan. Wow, professional pa pala ang tawag nila doon, mga kabayan. Aray ko! Sa isa pang hiwalay na pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian na ang mga hakbang umano ng Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya at karapatan at interes ng China at malubhang na pinsala ang kapayapaan at katatagan sa dagat. Mulian niya pinatutunayan ng mga katotohanan na ang sadyang paglabag at provokasyon ng Pilipinas sa karagatan ang ugat ng tumitinding tensyon. Abay tila tayo pang sinisisi ng China sa tumitinding tensyon, mga kabayan. Aray ko! Hinimok ng China ang Pilipinas na kaagad umanong itigil ang mga lumalabag na provokasyon at huwag anyang hamunin ang matatag na determinasyon ng China na pangalagaan ang lehitimong karapatan at interes nito. At dahil yan, nakikita ngayon ng Philippine Coast Guard ang posibilidad na magagamit ng China ang insidente ng banggaan sa Baho de Masinloc bilang pangsuporta sa kanilang argumento na sila ay may sovereign rights sa teritoryo ng bansa na nasa bahagi ng katubigan ng West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, magaling umano ang China na maglabas ng kanilang sariling bersyon ng istorya at maging pagbaliktad sa mga katotohanan. Batay rin anya sa mga nagdaang pahayag ng China ay magaling din ang naturang bansa na manisi ng ibang nasyon sa halip na sisihin ang kanilang sarili. Giit ni Tariela, pinakamalakas na panlaban at pangontra nila ngayon sa mga argumento ng China ay ang pagbabahagi
pagbabahagi ng katotohanan na suportado ng mga videos at larawan sa publiko ng mga totoong pangyayari upang maiwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa paglaban ng Pilipinas sa mga iligal na presensya ng mga barko ng China. Sa kabila ng pambabaliktad ng naturang bansa bilang taktika ay nanindigan si Tariela na wala nang makakatalo pa sa katotohanan ng kanilang inilalabas na nagpapakita ng kanilang pagtindig laban sa mga illegal at dangerous maneuvers ng mga barko ng China. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang babantayan ang kaligtasan at seguridad ng mga mangingisda nang ligtas na makapaghanap buhay sa loob ng territorial waters ng China. Samantala ayon naman sa maritime expert, sinadya ng PLA Navy sana na sagasaan, banggain at sagasaan yung ating Coast Guard vessel. Yun nga lang ang nangyari ay yung sarili nilang Coast Guard vessel ang nadisgrasya tuloy. Sakaling ang nasagasaan yung barko ay palagay ko ay mahahati pa ngayon, no? At siguradong lulubog sa laki ng kanilang destroyer. Sa tingin ko, alam naman siguro nila yung implikasyon na yon, no? Kaya nga ang thinking ko, parang talagang deliberate na aggression yung ginagawa nila. Parang takutin tayo at siguro ang plano nila ay gawing sample yung ating mga kababayan dun sa BRP Siluan kung sakali. Pero again, parang iwas pusoy sila kung sino pa yung binibiktima, yung pang sinisisi, no? Malinaw naman, no, na ang pangyayari ay hindi pa man lang yan yata nakaabot sa Scarborough, no? At saka itong China ang nag-deploy ng napakaraming Navy and Coast Guard vessels para i-confront itong nag-iisa nating Coast Guard vessel. Malinaw naman dito kung sino gumagawa ng gulo, sinong mas malayo sa kaninong lugar, no? Sila to, no? Halos 1,000 kilometro lagpas na siguro silang malayo sa kanilang lugar, no? Tapos sila tong nangaharang at nag-attempt na managasa ng ating mga barko. So hindi talaga kapanipaniwala yung sinasabi nila na tayo ang gumagawa ng gulo. Malinaw na talagang sila, no, ang may kasalanan dito. Well, I think malinaw na tinetesting nila yung sinabi ni President Marcos kung maalala ninyo na pag may namatayan, no, pag tayo namatayan diyan, no, ay ma-activate yung ating Mutual Defense Treaty, no. Isa 'yon sa mga malamang tinitingnan nila kung totoo nga, no, tinetesting nila. Pero pangalawa pa, siguro ang mas malaki pang intention nila ay talagang takutin tayo, no, dahil nga kung sakaling may napatay silang mga Pilipino, sa tingin nila ay aatras tayo at hindi na tayo lalapit diyan, no. So yun siguro nakikita natin in any case, no, nagiging agresibo talaga ang China, no, talagang gumagamit ng dahas at mayroon ngang intensyon, no, talaga na tayo bigyan ng kapahamakan dito sa Bahod na Sinloc. Sa latest lang na pangyayari, dahil nakita nga natin na nagiging agresibo na, no, at mukhang may tangka talaga ang China na makapatay siguro at makapagpalubog ng mga barko natin. Bilang sample, bilang halimbawa, no, ito siguro dapat natin ngayong pag-isipan at paghandaan, no, at isipin ano magiging hakbang natin dahil dito nga sa pangyayari na ito.